Isang Toyota Revo ang bumaligtad sa paanan ng EDSA Ortigas flyover. Hindi na naabutan ng mga traffic enforcer ang driver na posibleng agad daw dinala sa ospital ng ilang nagbagad ng loob na motorista. Narito ang report ni Ian Cruz. Mag-aalauna pala ng madaling araw pero mabigat na ang daloy ng trapiko sa southbound ng EDSA bago makyat ng Ortigas flyover. Ang sasakyang ito ang bumungad sa aming nakabalandra. Posibleng nagkalangan daw ang nagmamaneho ng REMO dahil sa matinding pag-ulan. Kaya nahagip ito ang mga plastic at concrete barrier sa paanan ng flyover. Mabilis sir kasi yung ganong oras madalang na yung sasakyan Nagulat ka na nun? Oo, kasi ang lakas ng ulan pa. Kaya hindi na makikita yung kagad, reflector. Di na inabutan sa lugar ang driver ng sasakyan. Bukas ang likurang pintuan ng Revo, kaya pinapalagay na doon na nakalabas ang driver. Isang motorista na palaan daw nagmagandang loob, kaya naalis siya sa lugar at dinala sa ospital. May mga markang MD at doctor on call sa windshield ng sasakyan. Base naman sa nakuhang dokumento ng mga otoridad sa sasakyan, ang pangalang Dr. Arnold De Vera ang nakita. Inaalam pa kung ang doktor mismo ang nagmamaneho na nadisgrasya ng sasakyan. Sa ganitong malakas ang ulan, kinakailangang mag-ingat tayo sa pagmamaneho at maging alerto tayo sa kalsada. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Isang sawa ang natagpuan sa Talahiban sa Barangay Karuhatan, Valenzuela. Ayon sa mga tanod, posibleng maraming pang sawa ang gumagala sa lugar kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Sa habang 15 talampakan, sino ba naman ang hindi mangingilabot sa sawang ito? Kaya naman namamataan ito sa isang talahiban ng mga naninirahan sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela bandang alas 10 ng gabi. Walang sino man ang makalapit. Pero sa tulong ng matipunong tanod na si Sam Longno, nahuli ang sawa. May experience na ako na makahuli na sawa at nawaan ko sa ulo at sa buntot. Pag piniga mo, mapipigilan mo yung laas niya. Agad binusalan ng sawa para hindi na makapanakit. Napansin ng mga tanod na bagamat mahaba, payat daw ang sawa. Palatandaan na hindi pa ito kumakain. Kaya naman panay ang ikot nito ng dalhin sa barangay hall. Ayon sa mga tanod, ito na ang ikalimang pagkakataon na may nahuling sawa sa Barangay Karuhatan. Maaari raw na marami pang tulad nito na gumagala sa lugar. Kaya noon pinapayuhan nila ang mga tao, lalo na ang mga bata na laging mag-ingat. Once na makakita uli ng ganyan, may report uli sa barangay para yung barangay na lang umaksyon at lumayo doon sa pinaka-area na kung nasaan yung sawa. Ito ang unang balita mula sa Valenzuela. Bernadette Reyes reporting.